So today, ang lesson naman natin is about factor out or factoring out. Isa sa mga dapat natin i-consider kapag nagpa-factor out tayo, yung mga laws na nakuha natin before. Like, for the laws of exponents and kung paano yung skills na natutunan natin sa una ng pagpa-factor out. Basically, ang ibig sabihin lang naman ng factor out is isa-separate lang natin yung bahagi ng isang expression tapos ilalabas natin. Gagawin natin is itatabi lang natin doon sa kasama nila. Paano natin gagawin yon? Okay. Halimbawa, meron tayong example dito na 5x plus 10. Okay. Paano natin ito i-factor out? Titingnan natin ngayon ang ating coefficient at saka yung ating constant. Basically, para ma-factor out natin ito, titingin tayo ng number na common dito sa dalawa. So, ang common sa kanila is 5. Kasi meron ding pagka minultiply mo to ng 2, magiging 10. So, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung 5, ilalabas natin. Kaya, ang matitira, so, pag tinanggal natin yung 5, labas natin yung 5, ang matitira ngayon ay x na lang. Plus, 10 divided by 5 is equal to 2. Yeah, ganyan lang siya. Ganyan lang yung way ng pag-factor out. Kasi kapag pagsasamahin mo ulit siya, pag-i-expand mo ulit siya, babalik mo siya sa dati, i-multiply mo to sa loob, and then i-multiply mo din to, magiging 5x plus 10 din siya. Okay, next. Halimbawa, meron naman tayong ganitong klaseng example. So, ang gagawin natin, i-factor out natin yung coefficient, yung dalawang coefficient kasama yung ating variable. Kasi meron din silang common. Okay, merong y dito, merong y din yan. Okay, so ganito ang gagawin natin. Ilalabas natin ngayon itong 6 at saka isang y dito. So, 6y, tapos multiply natin, gagawa tayo ng bracket. So, kapag nilabas natin yung 6y dito, ang matitira na lang dito sa term na to is y. Kasi maalala nyo yung law of exponent. Kapag magmumultiply kayo ng variable, ang kanilang exponent ay mag-a-add. So, tuloy natin. So, pag inilabas natin ngayon yung 6y dito, ang matitira na lang dito is 2. Okay? Yeah, ganyan na yung factor out na result ng ating example.